Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin ngayon ang trending at pinag-uusapan sa social media na katatapos lang na 7 Stag Derby na ginanap sa Cebu. So hats off and salute sa mga promoter dahil talagang nabigyan nila ng pagkakataon na dalhin ng isa sa pinakamalaking laban sa Cebu ngayong stag season ng early bird. So talagang nakakatuwa. Maraming salamat sa inyo mga idol, mga promoter natin dyan sa Cebu dahil talagang binigyan nyo ng pagkakataon na makawitness o makapanood ang mga kasama natin sa ibang parte ng Pilipinas na dalhin ang mga idolo natin dyan. Na maglaban-laban ng pinakamagagaling na manok, superstar to superstar ang labanan. And congratulations sa idol natin ng Team Firebird at kay Sir Biboy Enriquez. So talagang napakagaling ng manok nila. So kahit saan mo sila dalhin na parte ng Pilipinas, talagang lumalaban ang manok nila, nagcha-champion. So talagang team palaban ang Team Firebird. So congratulations for garnering the solo champion. Talagang nakakatuwa dahil na-solo nila ang championship. So talagang gagaling ng manok. So ibang level talaga ang Firebird. At bukod doon sa pinag-uusapan yung championship ng Firebird, isa sa pinag-uusapan din yung idolo natin, yung walang iba kundi the legendary Patrick Antonio. So talagang kung bakit pinag-uusapan dahil talagang yung huling 8 laban nila, yung huling 8 laban kasi 2 entry, puro panalo. At I think, if I'm not mistaken, yung last fight nila, 18 million ng parada. So talagang hinakot nila ang pera. Hinakot nila ang pera. So kumbaga, alam naman natin lahat na talagang malakas tumaya. Kaya kumbaga, somehow, pag-usapan natin at tuklasin natin kung bakit at paano at kung anong pwede nating positibong matutunan sa mga pangyayari. Kasi talagang nakakabilib. Kasi sa ating mga limitado ang resources, limitado ang income, hindi tayo sanay na makawitness ng ganon kalalaking pustahan. Hindi tayo sanay. Dahil talagang ang alam natin, kailangan natin maghanap buhay para buhayin ng pamilya at hindi tumaya ng ganon. So however, sa mga katulad ng idol natin na well-established na ang pamumuhay, talagang sa kanya, ini-enjoy at nilalaro niya ang sabong katulad ng nangyari kahit milyon-milyon pa ang labanan. Kaya talagang nakakatuwa. Nakakatuwa. So, yun nga pinag-uusapan dahil ganong kalalaki ang taya and talagang magagaling talaga ang manok. So the usual yung mga ginamit niyang mga manok, yung breeder, yung breed ni Sir Bebut Uy. So matagal-tagal na rin natin nakikita sa labanan yung ginagamit ni Idol Patrick na mga manok, yung mga talisayin, yung mga pula, saka yung mga bulik ni Sir Bebut Uy. So talagang magagaling, magagaling. So kung mapapansin nyo, medyo matanda na ang idol natin na si Patrick Antonio, pero still nandun pa rin siya sa top of the game. Kumbaga as if nasa prime pa rin siya ng buhay niya. So kumbaga nakakatuwa na talagang despite of his old age, kaya pa niyang pumunta ng Cebu, kaya pa niyang mag-point ng manok, kaya pa niyang maispatan, makita yung talagang manok na kikilos at papalo, kaya dinidiinan niya ng pusta. So kumbaga nakakatuwa at nakakabilib at that age, na I hope lahat abutin natin, kumbaga it serves as an inspiration to all of us na talagang at that age kakayanin pa rin naman natin ma-enjoy ang hobby natin, ma-enjoy ang hilig natin. Pero ito, let me give you my observation. Kasi napapansin ko itong sa idol natin sa Stag Derby. Kasi last month, I think, it's August, dumayo siya rito sa Legazpi. Sadly, 5 loss, 1 win. 5 loss, 1 win siya. So, the same pa rin ang manok na gamit niya. Tingin ko hindi lang nakapag-adjust gaano sa pointing kasi may mga manok siya nilaban na nakapwesto, nakaposisyon sa ibabaw, hindi makatumba ng kalaban, hindi makapatay. So kumbaga sa mga naglalaban, alam ko makaka-relate kayo dito,
So, posibleng dumayo pa, malayo ang dinayuhan, syempre. So, maninibago, may mga konting adjustment na kailangan na hindi na nahabol. Kaya ganun ang kinilos ng manok. But nevertheless, he takes his losses as a man that he is. Very gentleman. Yung panalo, he acknowledged it as it is. So talagang, kumbaga, a true gentleman of the sport. So kumbaga, manalo, matalo, consistent ang galaw ng manok, may konting kulang lang. Unlike nung sa Cebu talaga na yung ilang videos na napanood natin, talagang nagpe-perform, kumikilos ang manok. And ito ang napansin ko, ang napansin ko, mature ang manok tingnan. So don't get me wrong. So makikita nyo yung bull stag na nakalugon, na full feather, parang ganun ang hitsura ng mga manok. So sabi ko nga, paano silang nagkakaroon ng manok ng ganun? Paanong nakakapaglaban ng ganung manok? Na alam mo namang stag talaga siya, legit na stag, pero mature looking. Magandang balahibo. Yung paa niya medyo bilugan, hindi siya yung typical na alam natin na pencil fit. Medyo bilugan ng konti, malalaki to kaysa sa pencil fit na regular. So sabi ko, bakit ganun? Paanong nangyayari yun? So not until na makapunta ako sa farm ng isang kaibigan ko and nakita ko parang ganun ang mga manok niya. And may isa rin akong kaibigan na sinabi sa akin kung saan kumukuha ng manok si Idol Patrick natin. So nakita ko, upon research, yung hitsura, yung postura ng mga manok niya kahit stag ganun. So parang tigre, medyo malaki ang kamao ng konti, na itong malaki bilugan ang mga kamay, bilugan ang mga paa. Kasi kung mapapansin nyo, yung typical na orientation na alam natin, na pencil fit na mahaba ito, maninipis, pag nagbanggaan ng ganyan, kung ikukumpara mo sa bilugan to na matigas, mapipilay itong pencil fit na malambot. Kasi kumbaga kulang ng tibay ito kumpara dito. Mas mataas ang calcium siguro na naikarga dito sa malaki ang kamao. Kasi kung ikukumpara nyo, si Manny Pacquiao, pag nahawakan, nakita nyo malapitan yung kamao niya saka yung buto niya rito, lalaki. Ang lalaki. As compared sa normal citizen na medyo maliit ng konti ang buto. So pag nagsuntukan kayo, iba ang dating, iba ang dagundong, iba ang lakas ng pwersa ng bilugan ang kamao na medyo bilog ang buto, bilog ang paa. As compared doon sa medyo slim type, medyo slim type. So mapapansin nyo, ang ginagamit na manok ng Idol natin ngayon, hindi siya slim type. Talagang matipuno type siya. Kasi tama nga naman, it makes sense na pag nagbanggaan, pag matipuno ka, mas mapwersa ka. Pagdating sa baba, sa brawl, mas mapwersa ka. Hindi ka pilayin kasi maplastado ka, matibay ka, matikas ang tayo mo. Kumbaga, para kang taong gubat na talagang yung katawan mo hinubog ng husto sa natural elements ng nature. So parang yun ang napansin ko, Yun ang napansin ko. So, sa mga istagan din, ang napansin ko, yun nga, pag medyo, sa ngayon, pag pencil fit ka na masyado kang slim, pilayin. At saka kulang yung lakas ng dating ng palo, So, saka maganda yung pencil fit. Kasi talagang, pag pumalo yun, mabilis yan kumasa ng paa. Pero sa istagan, so yung tayo na para kang tigre or leon na nakaganyang ka, pag tumayo, talagang yung padating ng hataw mo, mas malakas kumpara doon sa slim type. So, yun lang ang napansin ko, sa manok ng Idol natin ngayon, sa physical na karakteristik. Pero sa fighting ability, sa pointing, wala pa po akong alam dyan, kasi talagang gusto ko pa pong alamin dahil talagang napakagaling. Bilib na bilib ako, saludo ako sa Idol natin. So, no wonder tinawag siyang Idol ng lahat kasi alam ko, since 1980s pa yata talagang legendary na siya sa sports na to. So kaya gusto kong alamin, gusto kong makalapit sa kanya, gusto kong masubaybayan lahat ng laban niya para yung matututunan ko, So gusto ko ring i-share sa mga kapwa natin magmamanok, At least yung mga small insights na pwedeng makatulong sa atin para ma-inspire tayo, para magbago ng konti ang level ng kaalaman natin sa pagmamanok. Kasi ako, I myself, So dinedicate ko na mostly ang buhay ko, yung adult life ko sa pagtuklas ng kaalaman sa pagmamanok sa industriya na to bilang ambag ko as my legacy para mas ma-preserve natin ang tradisyon, mas ma-preserve natin ang culture, mas ma-preserve natin ang knowledge ng pagmamanok at ma-refine pa natin, maipasa natin sa future generation. So maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat kay Idol Patrick Antonio for having him in this generation of us. Thank you very much. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.